Hello, good day mga kasamo. Nandito na naman tayo sa ating munting manukan. At may nagmi-message sa akin, tatanong kung ano bang ginagawa ko sa manok na kumakain ng itlog. Yan ang alamin natin ngayon. Bago po yan, intro muna tayo. Bring it down, go boom. Magandang umaga sa inyo mga kasamo. Nandito na naman tayo sa ating munting manukan. At may nag-message sa atin na nagtatanong kung ano daw ang ginagawa natin sa manok na kumakain ng itlog. Lalo na pag nakalimlim na. Totally, pag naglimlim na yung inain tapos kinain niya, ang gagawin mo lang, kunin mo yung inahin. Tapos yung mga itlog, kunin mo din. Tapos punasan mo yung tila na malinis na tila na lagyan mo rin ng konting tubig. Tapos linisan nyo yung natirang itlog, linisan nyo. Pagkalinis no, palitan nyo rin yung yung ginagawa nyong sapin sa mga itlog. Palitan nyo rin doon kasi na may mga itlog na rin nabasag na doon eh. Palitan nyo, tapos ibalik nyo. Then ang ginagawa nyo sa inahin, linisan nyo yung dito sa dibdib. Kasi may mga itlog yung parang nababasa yung dibdib niya. Linisan nyo. Pagkalinis, ibalik nyo. Pag naglimlim yan, ibalik nyo doon. May iba kasi na nagbe-breed, tapos yung inahin kumakain ng itlog. Ang nasa isip nila, hindi ito magandang inahin para sa kanila. Pero hindi naman talaga ganyan ang mga inahin natin pag hindi lang nababasag yung itlog. Kasi pag magka-crack yan, tapos mabasag yung itlog, kakainin talaga nila yan. Kasi yung iba, pinakatay na lang nila yung babae nilang na inahin na manok kasi kumakain ng itlog. Huwag nyo katayin kasi hindi sa lahat ng panahon yan na kumakain sila ng itlog. Pag may nababasag lang naman yung kakainin nila, ang gagawin mo lang, punasan mo. Yun lang. Paano naman kung dalawa lang yung inahin mo? May binili kang dalawang inahin at isang tandang. Tapos yung isa kumakain ng itlog. Tapos kinatay mo, isa na lang yung inahin mo. Tapos kumakain na naman to yung isa inahin mo ng itlog. Kinatay mo na naman. Wala ka nang inahin. Ang natitira mo, tandang na lang. Marami kasing iniisip ng yung mga ibang breeder na wala nang kwenta kasi kumakain ng itlog. Para sa akin, pag hindi lang nababasag yung itlog, hindi yan kakainin na. Tapos, mag-o-observe din kayo. Pag dalawa yung inahin mo, tapos pinasok mo sa breeding pen, tapos tatlo na sila dahil may tandang, obserbahan mo muna. Kasi pag nangingitlog yung isa, pumasok siya sa paitlogan. Tapos, okay lang sana kung walang itlog yung pinapasokan niya. Kung mayroon, ang gagawin niya doon sa loob, magkaskas yun. Kaskasin niya lahat. Yung nasa loob, kaskas. Pag may laman na yung itlog, mga lima o apat, may mababasag na yon. May mababasag na, tapos yung iba malaglag. Tapos yung nadadatnan mo, yung inahin na nangingitlog doon, ang nasa isip mo talaga, ang isipin mo, kinain na yung itlog, tapos kinaskas na yung inahin, parang walang kwenta tong inahin na to. Yan lang iniisip mo. Pero maraming dahilan kasi yan eh.
Pag dalawa yung ano mo, first time lang naman yun ano. Pag ang inahin na nagpasampa ng isang bisis, yan, gumagawa na yan ng ano, ng kababalakan. Kumbaga, pumapasok na yan kahit saang paitlogan, pumapasok na yan, tapos kaskas-kaskas. Minsan nga, yung lalaki pumapasok dun sa ano, sa loob ng paitlogan, makaskas siya, pag first time pa nila. Ang bihado niyan, yung unang nangingitlog. Kasi pag pumapasok yun sa ano, sa paitlogan na may laman ng itlog, yung first time na mangingitlog, kinakaskas niya yan, wala na. Ang sala rin yan, pag maabutan mo, yung nangingitlog doon sa loob. Mas maganda sana kung makikita mo yung ibang inahin na pumasok, tapos ginagawa niyang ano, kiniskas niya yung itlog doon. Basta tandaan nyo lang, huwag nyong galawin yung ano, yung inahin. Yung iba kinakatay, huwag nyong katayin. Hayaan nyo lang. Gawin nyo lang, linisan yung itlog. Kunin nyo yung ano, yung nababasag. Tapos yung inahin, linisan nyo rin. Saka yung sapin niya sa ilalim, palitan nyo, ibalik nyo rin. Kasi agresibo yung ano, yung mga ibang inahin sa first time na mangingitlog. First time na mangingitlog talaga yan. Kahit saang paitlogan, papasok yan. Tapos kaskas. Labas, pasok na naman, kaskas na naman. Yan ang tandaan natin pag dalawa ang ano, pag dalawa yung inahin natin pag i-breed, dalawa. Tatandaan natin yan. Na hindi lang yung inahin na nangingitlog, kundi yung kasama din niya. Mas mabuti niya yung dalawa yung ano, yung inahin mo na mangingitlog. Kasabay sila, mas mabuti yun. Kaysa may manok na ano, na nauna na mangingitlog, tapos may 5 itlog isa sa loob, tapos yung isa first time pa niya mangingitlog, papasok na doon, tapos napasukan niya yung ano, yung maraming itlog, pagkaskas yun, mababasag lahat yun. Pagbalik sa inahin, nakikita niya yung may basag na itlog, kainin niya yan. Minsan nga, makikita natin yung ano, yung kumakaskas doon, may nabasag, kakainin niya. Paglabas niya, nadatnan mo yung inahin na nangingitlog doon. Kinakount mo yung ano, yung itlog na laman doon, 5, tapos pagtingin mo 4 na lang. Yan ang salarin. Yung inahin na nangingitlog. Yung iba kasi marami na iniisip na ano, kulang sa calcium, kulang siguro sa vitamins, kaya kumakain ng itlog. Hindi naman yung talaga yun ang cause na kumakain sila ng itlog. Ang cause talaga yun yung kumakain sila ng itlog, yung pag nababasag yung itlog. Pag buo yung itlog, nilagay mo nga dyan sa baba, hindi yan nila kakainin. Pero pag nawawasak na yan, kakainin na nila. Yun lang naman ang ano, ang problema sa mga nagbe-breed. Pag ang kanilang manok kumakain ng itlog, kinakatay. Kakain natin yan. So, sa akin, hindi. Lalo na pag first time. First time yung mangingitlog. Hayaan nyo lang, linisan nyo na lang. Lalo na pag mag-breed kayo ng 2, 3 inahin at saka isang lalaki. Yun lang isi-share ko sa inyo. Pag may manok kayo na
o inahin kayo na kumakain ng itlog, huwag yung husgahan agad. Hindi naman talaga sila kumakain ng itlog pag hindi lang nababasag. Nabasag o nakakrak. Hindi yan sila kumakain ng itlog. Eh sayang naman pag kinakatay nyo, tapos breeding nyo naman, magandang lahi yun. Tapos kinakatay. Yung iba, in-incubate. At saka yung first time na kumakain ng itlog, first time siya nangingitlog, tapos nabasag, anuhin nyo na lang. Tirahan nyo siya ng isang itlog. First time niyang pangingitlog, tapos pangalawa niyang pangingitlog, nawala ang isang itlog, kinain. Huwag mo munang galawin. Susunod na itlog, pag mo dalawa na, pwede nyo i-preserve yung isang itlog o hindi, hayaan nyo na lang. Tingnan nyo na lang palagi. Pag nag-feed kayo, tingnan nyo. Yun lang ang gagawin mo para malaman mo kung ano ang nangyayari sa kanyang itlog. Kasi pag 1 days o 2 days, pag nababasag yan, kinakain ng inahin. Tapos yung itlog na iba, hindi mo na linisan, masisira yung lahat ng itlog. Walang matitira, walang mapupusan yan. Dapat linisan nyo. Pag umaabot na yan ng isang araw, naabutan nyo, nakakrak o nababasag, linisan nyo agad. Kaysa matuyuan yung itlog. Sisira lahat yan. Sa akin kasi, mga technique ko dito, may incubator naman ako. Nag-aalaga din ako ng ibang inahin na medyo maliit. Kumbaga, native chicken na maliit lang. Pero yung cobra. Patingin ko sa inyo. Ito po. Medyo maliit lang. Ito. Babae lang lahat. Ito. Malaking tulong to. Kasi pag may kasabay siya na tatlong inahin na samo natin, tapos siya nangingitlog din, or dalawang inahin na ganito, nangingitlog, tapos yung tatlo nating samo nangingitlog din, ang ginagawa ko, kumuha ako sa ating samo na itlog, kumuha ako ng tatlo. At sa iba, tatlo din. At yung sa iba, tatlo, ipalimlim ko sa kanya. Palimlim ko. Tapos yung itlog niya ay pinasok ko doon sa incubator. At yung iba naman, pinukonsume namin. Yun ang ginagawa nito. Malaking tulong to. Tapos yung iba na naman, ganon. So, nasamo. Ang pinakamarami nun, ang mga 6 o 7 piraso. Abot pa yan ng 8, depende na yung sa paitlogan. Kasi pag medyo maliit yung paitlogan niya, huwag mong paramihin yung itlog doon. Kasi parang sumisikip na. Pag-apang ng inahin, mapakan niya, hindi yun makagalaw yung itlog. Mapakan niya, mababasag talaga. Pag medyo kaunti lang,
pag maapakan niya, parang gumagalaw yung itlog. Parang dito lang ang itlog niya. Hindi talaga yan mapix niya yung itlog ito. Paana, maganon. Mababasag na yun kasi malaki talaga ang samo kaysa kumpara sa native. Ang samo kasi umabot yan ng 4 na kilo at saka 3 kilo kalahati. Yun, umapakan na, mawawasak na talaga yung itlog. Ito lang ang ginagawa natin sa ating pag-aalaga ng mga manok. Tapos, huwag na natin masyadong husgahan yung inahin natin na kakain natin ito kasi kumakain ng itlog. Maubos ang manok mo. Kasi, sample, pag pumasok yung inahin doon, tapos yung ibang inahin, kinakaskas niya, nalaglag, nabasag, kinakain ng mga manok mo doon sa baba. Wala na, kakatayin mo na rin doon lahat. Wala nang natitira. Kinakatay mo na lahat. At yan lang. At bago ka lang napadpad sa aking channel, paki-like naman at subscribe at hit the notification bell para sa sunod kong mga video at sa mga tips ko about sa mga alaga nating malalaking manok. Ma-update din kayo. Ito lang naman ang purpose natin na i-prepare natin yung yung mga ideas natin sa pag-aalaga ng manok. Kasi hindi naman ito katulad sa mga native chicken. Native chicken nga, kakain nga yan ng itlog kasi may minsan naman mapakan nila. Yung samo kasi malaki ang itlog. Malaki naman ang katawan sa nangingitlog. Ang native chicken, maliit ang itlog. Maliit naman medyo ang nangingitlog. Yun lang yun. At salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan like and share at subscribe. Hit the notification bell para sa sunod kong mga video. Ma-update din kayo. Salamat!